Hindi kaila sa atin ang ambag ng ating mga ninuno sa ating kasaysayan. Sila ang pinagmulan ng mga bagay na mayroon tayo ngayon. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap at tiyaga, gamit lamang ang limitadong kasangkapan, nakagawa sila ng mga obra maestrang aabot ilang henerasyon na hanggang ngayon ay ating napakikinabangan. Kung ikukumpara sa panahon ngayon na talamak na ang teknolohiya, masasabi natin hindi naging madali ang buhay noon. Ngunit napagtagumpayan nilang iraos ang lahat ng iyon. Higit pa sa kanilang mga napatunayan sa kasaysayan, malinaw na makikita natin sa palabas ng papanood ang kanilang mga pamana. Pamanang kahit kailan ay hindi na may aalis sa imahe ng mga Pilipino. Pamanang nagsisimbolo ng kahusayan, pagpupursigi at kaunlaran. Ito ang tulay sa pamana ng kasaysayan. Maraming bagay ang ipinakilala sa atin ng mga ninuno na kung tatalakayin isa-isa ay maaari tayong abutin ng ilang taon. Mula sa mga pinagmulan, paraan ng paggawa hanggang sa mga pagkagamitan. Malalaman nating pinag-isipan at pinaglaanan ng panahon para mabuo ang isang sining na gumawa ng tulay upang maipakilala kung gaano kamalikhain ang mga Pilipino. Mayaman ang Pilipinas sa kahoy, dahilan kung bakit karamihan sa mga sining na meron tayo ngayon ay gawa o nagmula sa kahoy. Sa pagbisita namin sa pambansang museo, napatunayan naming nangingibabaw ang mga gawang kahoy. Marami rito ang mga ukit na gawa sa kahoy na hindi mo aakalaing gawain o kayang gawin ng isang tao. Ngunit bago natin talakayin ang mga ito, paano nga ba nagsimula ang pag-uukit ng kahoy sa ating bansa? Ang pag-uukit ng kahoy sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ng pre-kolonyal. Bago pa man dumating ang mga Espanyol noong 1521, ang mga sinaunang Pilipino ay bihasa na sa pag-uukit ng kahoy na ginagamit nila sa mga ritual at pang-araw-araw na buhay. Nagpapakita ang kanilang espiritual na paniniwala at mga halaga ng komunidad. Isa sa mga kilalang anyo ng pag-uukit ay ang mga bulol, mga anito na nagpoprotekta sa mga pananim ng palay. Ang mga Ifugao ay kilala sa kanilang husay sa pag-uukit ng mga bulol at iba pang mga likhang kahoy. Sa modernong panahon naman, ang bayan ng Paite sa Laguna ay kinilala bilang wood carving capital of the Philippines. Dito matatagpuan ang mga veteranong mag-uukit tulad nina Luis Ac-Ac at Jose Dans na patuloy na nagpapakita ng kanilang husay sa pag-uukit ng mga reliyosong imahen, kasangkapan at mga dekorasyon. Ito ang tinatawag na Philippine folklore na gawa ng isa sa mga pinakakilalang eskultor sa Pilipinas na si Jose P. Alcantara. May haba itong 50 talampakan na nagpapakita ng mga kaganapan sa Pilipinas. Kung susuriing mabuti, makikita sa mga ukit kung gaano ito kadetalyado. Mula sa mga hugis ng mga muka hanggang sa mga kagamitang makikita, malalamang pinaglaanan talaga ito ng mahabang panahon. Sinusimbolo rin ng sining na ito ang pagkakaisa ng mga Kristiyano at Muslim na kakikitaan ng respeto sa magkaibang paniniwala. Ang likhang sining ni Alcantara ay isang patunay ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba ng kultura sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanyang mga detalye at disenyo, ipinapakita niya ang mayamang tradisyon ng ating bansa. Sa kabilang banda, narito rin ang gawang obra ni Napoleon Abueva na makikita sa hagdan ng museo. Tinatayang nasa 315 cm ang tangkad at 130 cm naman ang laki. Inialay ito ni Abueva sa yumaong asawa ni David Mendoza Consunji na si Fredes Vinda Almeda Consunji.
Sa katunayan nga ay inspired ang pangalan ng artwork kay Fredes Vinda na matalik na kaibigan ni Alvueva. Ang paglalala ng basket o basket weaving sa Pilipinas ay isang sinaunang sining nagsimula pa noong panahon ng mga katutubo. Ginagamit ang mga ito sa iba't ibang layunin tulad ng pag-iimbak ng pagkain, pang-ritual at pang-araw-araw na gamit. Karaniwang ginagamitan ng rattan, abaka, nito, tikog, buri, bamboo, pandan at mga dahon ng nyug. Kung sa panahon ngayon ay may iba't ibang materyales na tayo na pinaglalagyan tulad ng plastic, bakal o stainless. Noon, ang pinaka nagsisilbing lagayan ng ating mga katutubo ay basket na gawa lamang sa materyales na mayroon sila. Kanya-kanya ang naging estilo ng paggawa ng mga ito. Depende sa rehiyon. Ang pinakakilalang lugar sa paggawa nito ay sa Ifugao na kadalasang pinag-iimbakan ng bigas o palay na kanilang inaani. Makikita nating hindi ganun kadali ang pagbuo kahit pa ng isang maliit na basket dahil kinakailangan maging mabusisi sa paggawa ng sa ganun ay tumagal ang isang basket. Nakita namin sa museo ang mga basket na pinangalan ng kayabang na ginagamit na lagayan ng mga kamote na kanilang inani. Iwus na lagay naman ng mga suso o shells na nahuhuli. Ligaw na pinaglalagyan naman ng mga palay na kanilang naaani. Sa katunayan nga isang katerba ang uri ng mga basket na kanilang nabuo sa mahabang panahon at hanggang ngayon ay patuloy na yumayabong. Ang paggawa ng mga tela at damit sa Pilipinas ay nagmula sa sinaunang tradisyon ng paghahabi. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ang ating mga katutubo ay gumagamit na ng abaka, cotton at pinya sa paggawa ng mga tela. Ang mga Diyos na pinaniniwalaan ng mga Ifugao ang nagpakilala sa kanila sa paghahabi sa kanilang komunidad at kalaunan ay nakuha na rin ng iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa aming pagbisita sa museo, natunghayan namin ang iba't ibang uri ng telang habi, mga kasuotang ginawa noon na may iba't ibang paterno at disenyo. Nakita rin namin ang mga bahag na kasuotan hanggang sa nakabuo na sila ng mga pantalon at mga damit na pang-itaas. Nagsilbering tulay ang mga tela upang maibahagi ng mga kababaihan ang kanilang pagmamahal sa pagbibihis ng magagandang kasuotan at gawing palamuti ang mga telang habi na mas nagpaangat ng kanilang kagandahan. Kilala ang Northern Luzon sa pagiging mabusisi ng mga pagdidisenyo sa kanilang mga tela. Sa Visayas naman, sikat ang paggawa ng pinya na tela, habang sa Mindanao, kilala ang tinalak ng tibuli at yakan ng mga yakan. Ang mga ito ay paraan o uri ng mga paghahabi. Makikita sa kanilang mga kagamitan ang kanilang pagiging malikhain. Walang teknolohiya, walang ibang gamit kundi ang mga kasangkapang mayroon lamang sila sa kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng mga ito, nakagawa sila ng mga tela at kasuotang parte na ng ating kasaysayan. Ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa kultura at sining. At isa sa mga makukulay na aspeto nito ay ang tradisyonal na musika. Bahagi ng pamana ng ating mga ninuno ang iba't ibang uri ng katutubong instrumento na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, makikita ang kahalagahan ng musika sa araw-araw na buhay, sa mga ritual, kasayahan at panrelihiyong okasyon. Ilan sa mga kilalang tradisyonal na instrumento ay ang agong, gabang, gangsa, tonggali, tambuli at iba pa. Ang mga instrumentong ito ay hindi lamang gamit sa paggawa ng musika, kundi nagsisilbing tagapagpanatili ng ating kasaysayan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Mula sa mga materyales gaya ng kahoy, kawayan, kabibe, bato, balat ng hayop at metal
nabuo ang mga kasangkapang tumutugtog ng mga himig na ginagamit sa mahalagang bahagi ng buhay. Maging ito man ay sa pagdiriwang, pag-aani, digmaan, panliligaw o pananampalataya. Ang bawat tunog na nililikha ay may kahulugan. Nagpapahayag ng kasiyahan, pagdadalamhati, pagkakaisa, at maging pakikipag-ugnayan sa kalikasan o sa mga espiritu. Bagaman dumaan sa maraming pagbabago ang ating lipunan sa paglipas ng panahon, mananatiling buhay ang mga tunog na ito sa puso ng mga Pilipino. Ang mga makalumang musika ay patuloy na itinuturo, isinasalin at isinasabuhay sa pamamagitan ng mga pagtatanghal, paaralan at mga pangkat na naglalayong panatilihin ang ating pambansang pagkakakilanlan. Lingid sa ating kaalaman na napakaraming instrumento ang nabuo ng ating mga katutubong Pilipino at isa na rito ang agong. Ang agong ay isang tradisyonal na instrumentong pangmusika na ginagamit sa Pilipinas, lalo na sa mga katutubong grupo sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas at Luzon. Isa itong uri ng gong, isang bilog at metal na instrumento na may umbok sa kanyang gitna. Pinupukpok ito gamit ang pamalo para makalikha ng malalim at resonanteng tunog. Ginagamit ang gong sa iba't ibang okasyon katulad ng kasal, ritual, seremonya, at maging sa pakikipagdigma. May iba't ibang laki at tunog ang mga agong, depende sa layunin ng paggamit at sa grupo na gumagamit nito, tulad ng Maranao, Maguindanao at iba pang mga lugar sa Pilipinas. Ang sining ay isang mahalagang salamin ng kultura, kasaysayan at pagkatao ng isang lahi. Sa Pilipinas, bago pa man dumating ang mga banyagang mananakop, mayaman na ang ating mga ninuno sa malikhaing pagpapahayag gamit ang iba't ibang anyo ng sining. At isa sa mga pinakaunang anyo nito ay ang eskultura sa bato o stone sculpture. Ang ganitong uri ng sining ay hindi lamang isang paraan ng pagpapaganda o dekorasyon, kundi isang makapangyarihang medium ng komunikasyon at paniniwala. Sa bawat ukit sa bato ay mayroong nakatagong kahulugan mula sa pagsamba ng mga anito, pagpapangaral sa kalikasan hanggang sa paggunita sa mga ninuno. Sa ating paglalakbay pabalik sa kasaysayan, malinaw na ang bawat ukit, bawat anyo at bawat sining na iniwan ng ating mga ninuno ay hindi lamang palamuti ng nakaraan, kundi isang buhay na patunay ng kanilang talino, pagkamalikhain at di matitinag na diwa. Ang mga estrukturang bato at iba pang likha ng sining ay hindi lamang para sa ating mga mata. Ito'y para sa puso at isipan ng bawat Pilipinong nagnanais kumilala at magpahalaga sa ugat ng kanyang pagkatao. Sa likod ng bawat piraso ng sining ay ang kwento ng isang lahing lumaban, nagsikap at nagtagumpay. Kaya bilang mga tagapagmana ng mga pamanang ito ng ating kasaysayan, nasa sa atin ngayon ang tungkulin, hindi lang upang ipagmalaki ang mga ito, kundi upang ipagpatuloy at pagyamanin ang apoy ng kulturang Pilipino. Sa ganitong paraan, mananatiling buhay ang ating nakaraan sa bawat hakbang ng ating hinaharap. Ito ang mga pamana ng kasaysayan.